At kayo pa rin ay nakikinig sa 1116 DXIS Radyo Komunidad. Ito po ang programang Family Matters at ako po ang iyong kasama, Kuya Jerry. Ang DXIS ay isa sa mga himpilan ng Far East Broadcasting Company at kasapi sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang FEBC ay isang non-profit, non-commercial, and donor-based radio station. Dahil sa katapatan ng ating Diyos at sa inyong partnership, tayo ay nagpapatuloy sa paghatid ng mabuting balita ni Kristo. Inaanyahan namin kayong maging bahagi ng ating radio ministry. Scan ang QR code ng ating GCash or bank account para sa inyong donation. Please send us a message para ma-acknowledge po namin ang inyong donation. Maraming salamat sa inyong partnership and God bless. Ayan, at dito na po tayo sa ating topic. Mga ka-Family Matters, sa panahon ngayon, napakarami ng definition ng mundo tungkol sa kung ano ang tunay na lalaki. Para sa iba, ang tunay na lalaki ay yung malakas, matapang, maraming pera o yung walang inuurungan. Kaya nga, maraming lalaki ang nalilito. Ano ba talaga ang sukatan ng pagiging tunay na lalaki? Saan dapat nakabase ang identity bilang lalaki? Pero ang kagandahan nito, hindi tayo iniwan ng Diyos sa kalituhan na nakasaad sa 1 Corinthians 16:13. Ayan, ngayong umaga ay pag-uusapan natin ang ano ba ang tunay na lalaki by Dennis Rainey mula po sa www.cro.org.com. Kaya naman, inanyahan ko po kayong sumali sa ating kwentuhan. Mag-text lang sa 0916-296-6625 o sa 0998-844-1410 o mag-comment sa ating Facebook page 1116 DXIS Your Community Radio. Ano ba talaga ang tunay na lalaki ayon sa salita ng Diyos? Hindi ayon sa kultura, hindi ayon sa barkada, hindi ayon sa social media, kundi ayon sa scripture. So based ito sa aklat ni Dennis Rainey, Stepping Up, A Call to Courageous Manhood. At ngayong araw, dadaanan natin ang 5 katangian ng isang lalaking makadiyos at may tapang. Ang unang-una po mga kapatid, ito yung a real man controls his emotions and passions. Ayan. Unang katangian, ang tunay na lalaki marunong mag-control ng kanyang emosyon at pagnanasa. Ayan. Sa mundo ngayon, lahat go with your feelings. Gawin mo ang gusto mo. Walang pipigil sa'yo. Diba yung ana, usahay, makita nato sa palibot, no? Sa social media, sa balita. Pero mga kapatid, sabi sa Biblia, ang tunay na lalaki ay may self-control. Diba? Totoo naman talaga. Iba kasi ang layo ng mundo at ang sabi ng Biblia. Dapat yun asa man ka mutuo, no? Kung ikaw may Diyos po mga kapatid, syempre doon ka papanig sa salita ng ating mahal na Diyos. Ayan. A man who cannot control his passions will eventually be controlled by them. Nga nigid may tabo igsoon kung dili ka makakontrol sa imong passions, pwede kang kontrolon nila, no? Kapag hindi mo kaya i-handle ang galit, ang pride o lust, eventually relationships will break. Nga na jud ang may tabo sa imong kinabuhi igsoon kung dili ka makontrol sa imong kasuko, sa imong garbo o sa mga butang nga diin makapalayo nimo diha sa Ginoo kanang lust of the flesh igsoon maunay usa jud nga maglisod ang mga lalaki niini. So mga kaibigan, no, say pa diha na ako'y kaila, no, na ako'y kaila ang usa diri ka tao ingon pa niya nga sabi niya, akala ko dati ang pagiging lalaki ay pagiging tough, no, pero ang pinakamatapang na ginawa ko ay yung magsasabing no sa sarili kong weaknesses, no. Good testimony kani sa iyong kinabuhi o yung ani ba ka igsoon na ba mga butang kanabang gitest ka nga buhaton ako ni udili pero kanang naghari jud ang mingon diya nga ayaw na buhata kay makadaot na sa imo nga kana siya na kay pag self control para sa imong kaugalingon, no.
kani Jod pinakalisod diri, nag-struggle siya sa porn, no, sa temper o sa pride, no, usa ba ni nga kabahin pud sa imuha. Pero ingon pa diri ang usa ka lalaki sa iyahang testimony, pero nang lumapit siya kay Lord, doon nagsisimula ang totoong pagbabago. Tinol man yun na siya, no, nga naay mga butang sa una nga maglisod ka sa pagpugog ni ana, no, ingon diha nga gusto kong bumaet pero di ko magawa. Pero sa dihang iyang gipangayo sa Ginoo ang tabang, gipangayon sa Ginoo nga ma-overcome niya ang iyang mga weaknesses, ingana nahitabo, no, ang Ginoo nay naghari sa iyahang kinabuhi. Just remember po mga kapatid na sa una maglisod ka pero karon dili na. Why? Tungod na sa Ginoo. Nahimo nimo ang mga butang nga nahimong kusgan ka tungod sa tabang sa atong Ginoo. Yung pa diri ang tunay na lalaki. Unsa ba ang tunay na lalaki? Ginagalang ang mga babae. Ginagalang ba natin ang mga babae? Kung ginagalang natin, ikaw ay tunay na lalaki. Pinoprotektahan ang kabataan. Iniiwasan ang pornografiya, no? Tapat sa asawa. Makatotohanan sa loob at labas, no? Kung unsay batasan nimo diha sa panimalay, maupod sa labas, no? Kung sa poy imuhang batasan sa labas, no, nga maayo, dad-on pod nimo diha sa imuhang pamilya. Dili kay kanang maayo ra ka sa imuhang mga amigo, mga friends, no, pag-abot sa imuhang family, no, dili nakakaduulan, no, dili naka masultihan sa mga problema, no, not good, no, which is ang pinaka the best jud sa usa ka lalaki, ang tinuod nga lalaki mas makanabang dili ka tigpakaron ingnon. Kung unsa ang maayong kamatasan isip usa ka lalaki, dapat makita diya sa usa ka panimalay. Tapat sa asawa mga kapatid, no, kanabang dili nimo mamantsahan unsa ang gi-design sa Ginoo, unsa ang inyohang kahimtang, ang inyong kaminyoon, no, dili mo ko maingon nga perpekto jud ang kinabuhi sa usa ka magtiayon, pero isip usa ka lalaki, be faithful, no, dapat jud nga kani ang usa jud sa pangayoon natong tabang sa atong buhi nga Dios, no, makatotohanan sa loob at sa labas. Ayan, hindi kailangang perfect, no, totoo yan mga kapatid, hindi kailangan maging perfect. Usahay man gud pugson nato nga mahimo tang perpekto, pero magka kanang dili nato kaya ano man, kay kung sa tual lang kagulingon nga pagpaningkamot di na nato mahimo. Pero kanus-an nato ni kanahimong kaya sa dihang mo submit ta kay Lord, no, hindi kailangan perpekto pero dapat submitted kay Lord. Ayan, totoo yan mga kapatid. So yun ang mga bagay mga kapatid na a real man controls his emotions and passions when he submit to God, no? Kung masubmit lang yun ta sa Ginoo, makontrol nato ang ato ang mga passions and emotions. So lagi nating tandaan mga kapatid, di natin kaya kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Ayan, dito tayo sa ating pangalawa mga kapatid. A man provides for his family. Kailangan po sa usa ka lalaki, ang tunay na lalaki, nagpro-provide sa pangangailangan ng kanyang pamilya, no? Ang tunay na lalaki na provide sa pamilya. Sabi sa 1 Timothy chapter 5 verse 8, kung hindi ka nagpro-provide para sa pamilya mo, mas masama ka pa sa hindi mananampalataya. No, grabe siya grabe siya ka direct sa pagsulti sa mga believer, no, kung di nimo nahimo, mas masahol ka pa sa walang Panginoon. Di ba mao ni gisulti ni Apostle Paul para kang Timothy og iya pang gi-deliver sa tanang members sa iyang gipang lead, no, iyang church isoon. Mao na nga, pero always natong himduman kaning the word provide isoon, hindi lang pera. Unsa lang day? Ang provision hindi lang pera. It includes, number 1, emotion. Second, your presence. The third,
spiritual leadership, and lastly, guidance sa mga bata, no? Usahay mo gud atong una-una, basta pangangailangan, pera na yan, no? Hindi lang pera ang pinag-usapan natin dito, mga kapatid, no? Dapat din bilang isang tunay na lalaki, nag-provide ka ng emotion. Unsa ba ang emotion? Kanang good emotion. Dili ka tigdala og samok, dili ka tigdala og mga negative nga mga pamatasan diha sa usa ka panimalay, og isip usapod ka lalaki, no? Kung naa kay pamilya, naa kay mga anak, dapat pod nga dili lang kwarta ang imong gina-provide, kundi ang imong presensya naa jud diha sa imong panimalay, no? And ang ikaw po nanguna diha sa imong spiritual leadership, no? Dili kay ingon nabaliktad na mahinoon, no? Isip usa ka padre de pamilya, ikaw ang nangunguna diyan. Huwag mong hayaan na kolelat ka diyan when it comes sa spiritual leadership. And lastly, no, kana yung pag-guide sa imong mga bata, no? Himo adyo igsuon nga imong ginatudluan kanunay ang unsa ang dapat nga pamatasan. Di ba kung kainumdum ka katong bata pa ka, kinsa ba nagtudlo sa imo sa maayong pamatasan? Wala man nimo nakuha na sa imong silingan, wala man nimo na nakuha sa imong mga friends, asa nagikan ang maayong pamatasan diya sa imong pamilya, labi na sa imong papa ug mama. Pero number 1 yun diya sa imong papa. And same po na sa imong ginahimo igsoon, ikaw pod ang mo guide diha sa imong mga bata. Unsa man na ang pag-guide, no? Maayong pamatasan, imo yung gina-supervise kanunay nga wala sila nadala diha sa dili maayo nga mga bisyo, no? Dili kay pasagdan na yun nimo, wala kay pakialam, no? Dapat maging may alam ka, pakialam ka kanunay diha sa imo ang sakop sa panimalay, no? Nakoy nakaistorya usa ka tatay, ingon siya nga hindi daw importante sa anak kung malaki ang sweldo. Siya di man importante para sa kuha, di man importante nga dako kog sweldo. Ang importante sa iya nga na ako sa ilaha. Wala na ako ginascourage nga mo kanang nasa abroad, pero what I mean ba kanang essence bitaw nga unsay kalainan kung naa ka kanunay sa ilahang palibot, kung naa ka sa ilahang tungod permanente, no? Ito siya igsoon. Pwede kang mag-provide financially pero absent emotionally. Sa may imong paminaw diha, di ba? Naadyo'y kalainan. So kung ikaw ay lalaking naghahanap pa ng trabaho o dumadaan sa hirap, no, please hear this, no? Paminawan ni, your worth is not your wallet, but your worth is your faithfulness. So mga mo dyan ang importante, no? Dili lang dyan piminta magkan nga mas importante dyan ni ang ato ang ginakaon ang sasabsantiyan, no? Kundi ang pinaka-importante po dyan igsoon ang ato ang pagkamatinud-anon diha sa usa ka panimalay, isip usa ka tinuod nga lalaki. Ayan, yun ang ating pangalawa mga kapatid, no? A man provides for his family. Ang pangatlo mga kapatid, unsa man ni ang ikatulo? Ang ikatulo, a man protects his family. Kinahanglan yun sa usa ka tinuod nga lalaki, no? Ginaproteksyonan niya ang iyang pamilya, no? Ang tunay na lalaki pinoprotektahan ang kanyang pamilya, hindi lang yung physical, no? Do importante yon, no? Importante man to siya, pero hindi lang yon may ingay sa kusina tapos ikaw ang bumabangon at hindi si Mrs. No, always remember mga kapatid, usap po na siya. Pero higit pa doon, protection means wisdom. Ang protection dahil igsoon, ang tinuod yun nga meaning ana, kaalam. No? Sa Proverbs chapter 4, nakasaad dito, ang tatay tinuturuan ang anak. No? Sabi diyan, anak, umiwas ka sa masasamang landas. Palagahan mo ang wisdom kapatid, bantayan mo ang puso mo. Always yun na mo pahinumduman yun kanunay, no? Isip usa ka tinuod nga lalaki, proteksyon ni ang imong pamilya. Unsa man ang klaseng proteksyon, no? Wisdom na, no? Kanunay nimong tudluan ang imuhang sakop sa panimalay, nga din unsa ang dili maayo, tudluan nimo sa insakto nga
pamatasan. So ito ang tunay na protection, no? So may nakausap akong isa ding tatay, sabi niya, akala ko dati basta lock lang ang mga pinto or doors, safe na ang pamilya ko, no? Muna usahay yun datong una-una, naka-remember ko sa una sa ako ang pagkabata pa sa una, na adyoy mga friends na ako nga dili pwede pagawson, siradaan ang ilahang pultahan, kaya ang ilang parents dili gusto nga magasgawas. Kung kabalo unsay reason, pero now nasabtan ako para ang una-una dahil para sa mga parents, para sa kaligtasan sa ilang mga anak. Pero dili lang ito. Pero minsan ang danger hindi nasa labas, no? Nasa loob, no? Ambin la safe na ang ilang mga bata basta naalan sa sulod sa panimalay, pero ang peligro dai nasa day sa loob ra ay. Unsa man ang nasa loob, no? Ang puso, mga kapatid, no? Kanang ang ilang heart, unsa man ang ilang heart, no? Kaya ginawa niya, no? Number 1 ang isayang gihimo, tinutulungan ang anak sa choices, no? Kano na yung ginatuluan ang mga anak unsay dapat imuhang buhaton, unsay mga tamang desisyon sa buhay, no? Pangalawa, pinag-iisipang mabuti ang media sa bahay, no? Diha sa panimalay, kung nagapaminaw radyo, cellphone, sa atong panahon karon na ay mga cellphone, social media, television, no? Ang parents isip tunay na lalaki, no? Dapat yun nga tudluan pud sila kana siya dili maayo, kay sa mga anak karon daghan kaayo jud nga angay tudluan, daghang bantayan. Ug ikaw papa, padre di pamilya, so isa ka sa nagtuturo kung unsa ang maayo, unsa ang dili. Ang pangatlo, mga kapatid, nagpapaliwanag tungkol sa temptations, no? Ayo ingon nga baliwalaon lang nimo nga topic, no? Dapat tudluan nimo unsay dapat himuon, no? Ang gitudlo sa Bible, kung magpaduol ang temptation, no? Mudagan ka, ayaw paduol. So usa na sa imong itudlo pod nimo diha, no? Panglas, mga kapatid, nagdarasal kasama ang pamilya, no? Usa yun na sa imuhang pinaka the best nga buhaton, isip pa diri pamilya nga magampo ayon mo diya sa inyong panimalay, no? Ibatasan pimente nga ang ampo, no? Dako kay himuan diha sa panimalay, no? Mga lalaki, men, lahat tayo hinihingan ng pamilya natin ng lakas, no? Diya man yun kita ang kanjod, number 1 jud, naghugot sila sa atin ng lakas. Pero always remember, mga kapatid, tayo mga lalaki, naubusan din tayo ng lakas, no? Hindi lang always, minsan, kundi minsan always din. Oo, pero mauna ang mabuhaton igsoon nga kung maubusan man tayo ng lakas at hinihingan tayo ng lakas din nila, pero unsay dapat natong buhaton, ang lakas ay galing sa ating Dios, no? Always yun na nimong buhaton nga ang lakas ay galing sa ating Dios. Mangayo tabang sa Ginoo, mangayo ta og strength sa ating Panginoon, mga kapatid, kasi akala natin tayo ay macho, tayo ay magaling na lalaki, pero hindi natin magagawa yan kung wala ang tulong ng ating Panginoon. Ayan, yun ang ating pangatlo, mga kapatid. Always remember, a man protects his family. Ang pang-apat, mga kapatid, ito yung pang-apat. Ito ang pang-apat, a man serves and leads his family, no? Ang tunay na lalaki naglilingkod at namumuno, no? Nag-serve ka o mulid pug ka, no? Ang leadership sa Bible hindi tungkol sa pagiging boss. Always remember yan. Usahay ani ang atong mindset. Padre de pamilya ko, lalaki ko, dapat yun boss ko. Hindi yan tungkol, no? Kung atong pasultiho ng Biblia, hindi pagiging boss. Sabi sa Ephesians chapter 5, love your wives as Christ loved the church. Diba? Mao ni ang reminder sa tuwa mga lalaki. Higumaon nato ang atong mga asawa sama sa paghigugma ni Kristo sa iglesia. Giyon sa paghigugma ni Kristo ang iglesia. Di ba? Grabe kayo oy. Walay makatupong sa iyang paghigugma when it comes sa love niya sa church. No, kung ang church igsoon nagkamali, no, ma-failed ang church, no,
kanang matemp ang church, ingani pod ang pagpahinunom kanato. Dili perfecto ison ang relasyon sa buhay mag-asawa, pero isig usa ka lalaki andam ka mo embrace sa mga failures ug tungod niana pangayoon naton sa Ginoo, kay di naton na kaya kung ato-ato lang. So mao na ison mo serve jud ta. Ingon diha ison nga paano minahal ni Kristo ang church? Mao ni nagsakripisyo, nagbigay, nagmahal at naglingkod. Mao nagingon diya nga servant leadership, no. So mao na giingon diha nga dapat i-embrace na to ni, no. Nakakita ba ka or na ba kay nakailang ng aning klase nga lalaki, yung tatay na malakas ang boses, no. Ako gusto ko leader na may hawak na tuwalya, no, handang maglingkod, no. Kanabang leader na nakagunit unay og tuwalya, unsa man na bang gina tuwalya kana man ang pampunas manggod, ginakuan nimo, gina-comfort nimo na ang mga nangailangan, no. Sabi dito ison na ang leadership ng lalaki, number 1, ikaw ang unang mag-apologize. Di ba? Dili kay nga magulatra ko kinahanglan ikaw yung mga pasaylo kay lalaki good ko. No. Ikaw ang unang mag-apologize. Pangalawa, ikaw unang mag-aya, mag-pray. Ikaw mo lead nga, mag-ampo ta. Bakit ang dapat na itong i-pray. Pangatlo, ikaw unang mag-initiate ng reconciliation. Kung na mga panagbangi, na may hindi pagkaunawaan, ikaw ang mag-initiate niyan. Huwag si Mrs. kasi ikaw ang leader. Okay. Ikaw ang unang magbigay or magbibigay. Sa man magbibigay ng pera. Sama sa kung ganina, hindi lang pera ang tanan ha sa source sa kalipay, kundi magbigay ka rin ng lahat ng pangailangan, physical, emotional, and mental, spiritual na din. Last, ikaw ang unang magsakripisyo. Sa may sakripisyo ni sama sa paghimo ni Kristo nga iyahan yung giluwas ang katawhan, ang iglesia igsoon para sa kaayuhan sa katawhan. Ikaw nga na pud ka isip lalaki, tunay na lalaki, may pagsasakripisyo, hindi pagiging diktador. Tunay na lalaki hindi mag-asta na parang diktador, no, kundi pagiging kagaya ni Hesukristo, di ba? Wow, nga ni ang dapat natong buhaton, kanang himuon na mo nato ang tanan sama sa gibuhat ni Kristo. Kanang unsa ang ginahimo ni Christ, mapod atong sundon, kay si Kristo man ang atong the best example as leader. Isipod ang husband, no, leader diya sa usa ka panimalay, dapat ato ning i-imitate unsa si Kristo sa atong kinabuhi. Ayan. At ang panghuli po mga kapatid, ito yung a man follows God design or God's design, no? Ang tunay na lalaki sumusunod sa disenyo ng Diyos. Sabi diyan sa Micah chapter 6 verse 8, ito ay blueprint, no? Sabi dito, do justice, love kindness, walk humbly with your God. No? Hindi mo kayang maging tunay na lalaki kung hindi ka naglalakad kasama si Lord. Tinolban yun na. Gi-remind pa yun, no? Walk humbly with your God. Magpaka mapainob sa inyo ito, kanunay. Dili ka magpaka hipokrito ba nga. Wala ka nang inanglag Diyos. Hindi mo kailangan ang Diyos sa iyong buhay. Hindi natin kaya yan. Hindi natin magagawa kung sa atin lang, no? Kaya nga, kanadyo magpa-kayo sa Ginoo, mga itagtabang, no? Ug mauna ang pinaka the best nato yung buhaton diha sa pagpangalagad, isip usa ka tunay na lalaki, no? Amen. No, para sa mga lalaki diyan na nakikinig ngayong umaga, kapag isinantabi mo si God, mapapagod ka talaga. Tinuod na. Og always remember, kapag si Lord ang partner sa atong buhay, lagi nag-recharge ang lakas natin. Hindi tayo mauubusan ng lakas. Ayan. At yun ang ating topic ngayong umaga. Ano ba ang tunay na lalaki? At may 5 po tayo na ating pong nalalaman. Number 1,
Ito ang dapat nating hindi kalimutan ha, mga lalaki na nakikinig ngayon. Dapat po mga kapatid, a real man controls his emotions and passions. Sa pangalawa, a man provides for his family. Ang pangatlo, a man protects his family. Ang pang-apat, a man serves and leads his family. At ang panghuli, a man follows God's design. Tandaan, hindi perpekto ang buhay. Pero pwedeng maging matatag kung may Diyos sa gitna ng ating buhay. Ayan, mga ka-Family Matters, napakaganda ng ating napag-usapan ngayong umaga na ano ba ang tunay na lalaki. Pero sa sandaling ito, gusto naming marinig ang inyong mga kwento. Share nyo sa amin sa pamagitan ng text o message sa ating Family Matters #Monday Edition. Dito sa 1116 DXIS, your community radio. Ayan. At mga kapatid, maging mapagmatyag sa araw-araw. Gumawa ng minimum 5 minutes every morning para mag-pray at sabihin, Lord, bantayan mo puso ko ngayon. No? Hindi mo kailangan maging perpekto. Ang importante ay gising ang puso mo sa boses ng Diyos. Unti-unti kang palalalimin ng Panginoon. Pangalawa, mga kapatid, manindigan sa pananampalataya. Magbasa ng kahit isang chapter ng Bible bawat araw. Kung busy ka, simulan sa Psalms or Proverbs, no? Habang lumalago ang pag-unawa mo sa salita ng Diyos, lalaki rin ang tapang at wisdom mo. God will establish your steps. Pangatlo, harapin ang mga bagay na iniiwasan mo. Piliin ang isang hard decision this week. Sorry, magpatawad, iwasan ang tukso, ayusin ang relasyon. Bawat maliit na hakbang ng tapang ay ikinatuwa ng Diyos. God sees your effort and He honors your courage. At humugot ng lakas mula sa Diyos, hindi sa sarili. Sa oras ng pagod, bigkasin, Lord, strengthen me today. No? Hindi kailangan ng Diyos ng maging Superman ka. Ang gusto niya ay maging His man. He will strengthen you when you feel weak. Ayan. Protektahan ang atmosphere ng bahay. Mag-start ng short family prayer. Kahit 2 minuto lang bago matulog. Kahit maliit na hakbang, nagdadala ng malaking pagbabago sa pamilya. You are shaping your home into God's sanctuary. At magpa-account, isa sa kapatirang makapagkakatiwalaan. No? Message someone today. Sabihin mo, bro, you can check on me every week spiritually. Hindi ka nilikha ng Diyos para lumaban mag-isa. Strength grows when you walk with brothers in faith. Yan. Piliin ang karakter, hindi image. Sa susunod na may stressful situation, traffic, trabaho, away, pilitin mong piliin ang patience over anger. Kapag nagpakita ka ng self-control, mapapansin iyon ng Diyos at ng iyong pamilya. Your quiet strength is a testimony of God's work in you. Yan. Show love daily. Gumawa ng isang simpleng act of love today. Pamitan ng yakap, salita ng pasasalamat, tulong sa gawain. No, love is the greatest fruit of real men of God. Your family will feel God's heart through you. Yan mga kapatid, hindi madaling maging tunay na lalaki ayon sa Diyos. But you are not doing this alone. Sa bawat araw na pinipili mong sunod, magpakababa, magpakalakas at magmahal. Lagi mong sabihin mo sa iyong sarili, pinalakas ka ng Diyos, binago ka ng Diyos, ginamit ka ng Diyos. At tandaan mo, ang tunay na lalaki ay hindi perpekto, pero palaging nagpapasakop sa Diyos. At ngayong umaga, tayo po'y dadako na sa ating panalangin at magpasalamat na rin sa ating mahal na Diyos. Aming Diyos na Ama na nasa langit,
Maraming salamat po sa iyong salita na muling nagpaalaala sa amin kung ano ang tunay na lalaki ayon sa iyong kalooban. Salamat dahil hindi mo kami iniwan sa pamantayan ng mundo, kundi binibigyan mo kami ng malinaw na gabay mula sa unang Korinto 16:13. Panginoon, turuan mo kaming maging mapagmatyag, nabantayan ang aming puso, isip at lakad araw-araw. Bigyan mo kami ng tapang na manindigan sa pananampalataya. Kahit mahirap, kahit may pagsubok, kahit may pressure ng mundo. Tulungan mo kaming umasta bilang tunay na lalaki. Mga lalaking may pananagutan, may pagmamahal at may paggalang. At higit sa lahat, palakasin mo kami. Ipaalaala mo na ang tunay na lakas ay nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, buuin mo ang aming karakter. Ituwid mo ang aming puso. Palalimin mo ang aming relasyon sa iyo at gamitin mo kami bilang haligi ng aming pamilya. Ilaw sa aming tahanan at halimbawa sa aming komunidad. Pinapanalangin namin ang bawat ama, bawat asawa, bawat anak na naririto. Punuin mo sila ng iyong biyaya, kapayapaan at kaunawaan. Kung may nahihirapan, palakasin mo. Kung may nabibigatan, tulungan mo. Kung may nanghihina, inaangat mo. At kung may naliligaw, ibalik mo sa iyong pag-ibig. Salamat Panginoon dahil hindi mo kami tinatawag para maging perpekto, kundi para maging masunurin at tapat sa iyo. Ito pong lahat ay aming ipinapasalamat sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen and Amen. At maraming salamat po mga kapitid sa pagsasama natin sa ating programang Family Matters #Monday Edition. Ayan, maraming salamat dahil hindi nyo kami iniwan. At nagpapasalamat din tayo mga kapatid sa ating mga minamahal na mga technician. Salamat po kina Romel Paulino at Rolando Alfonso. Abangan ang susunod na programang Radyo Singkauman kasama si Uto Mubin. Tuwing alas 9:30 ng umaga, Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan ang Family Matters. Muli po, ako po si Kuya Jerry. Ang Family Matters ay kasama nyo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. Have a blessed Monday and God bless. Bye-bye. Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal? Una muna, it is our firm belief that we need to uphold the original intent of God for marriage, the family, and for our nation. We disagree with any effort that would abbreviate them. We need to affirm God's biblical design for a man and a woman, and thus we must uphold the biblical teaching, so we are very strong in this, that marriage is instituted by God, and that is between man and a woman. The scripture states in Proverbs chapter 14 verse 34, righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people. Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.